ebidensya nila paulit-ulit na lang, lalo na doon sa COA na yung Intel confidential fund na yun, di ba? Actually, ang sasagot diyan mga Intel officer, di ba? Kasi sila ang tumanggap ng pera, di ba? Lalo pa nga silang malulubog dun sa issue na yun kahit idagdag pa nila si Madriaga. Granting, di ba? Without accepting, granting for the sake of argument na nandun mismo at alam ni Madriaga, di lalo pa nilang patitibayin ang depensa ni Sara Duterte. Bakit? Napaka-obvious, very logical. Anong sabi ni Madriaga? Kinuha niya ang pera doon sa Office of the Vice President at siya daw ang namahagi sa mga tao ng pera. And therefore, kung titingnan mo, di hindi ibinulsa ni Sara Duterte dahil ibinigay dun sa mga Intel officer. Di ba? Hindi pa balik. Kung korupsyon yun, dinala yung pera mismo kay Sara Duterte. Kinuha ni Sara Duterte. Hindi Ang statement nitong si Madriaga, kinuha niya yung pera, ipinamigay niya. And therefore, nakanino ang pera doon sa pinagbigyan. Sino yung pinagbigyan? Mga Intel officer. Kaya ang titingnan at tatanungin yung mga Intel officer, papayag ba ang AFP na ma-disclose at manganib yung buhay ng kanilang mga operatives, ng kanilang mga tao? Of course not. Di ba? Di ba? Hindi nila hahayaan yun at kanilang i-invoke yung confidentiality nung mga ginawa nila at saan nila ginastos yun. Diba? I-invoke nila yun. Diba? Kaya anong nakita ninyo dati noon sa Quadcom na iniimbestiga nito si Sara Duterte, patas nandun si Paharda, tinatanong si Paharda, nagbibigay lang naman kami ng pera dun sa mga Intel. Anong ginawa ng Quadcom? Itinigil na nila. Bakit? Pwede silang mapahamak dun . Pwedeng mag-init ang ulo ng Intel community sa kanila. Bakit? Ilalagay mo sa risk yung kanilang mga buhay. Di ba? Ilalagay mo yung risk. Di ba? Trabaho nila yun . Lumulubog ka sa mga grupo para tiktikan o espyan. Tapos ngayon, dahil lang sa pamumulitika, i-disclose mo ang mga, sabi nga yung information ng mga confidential personalities na ito. Of course, hindi pwedeng mangyari yun. Diba? Yun ang hindi maintindihan. Kaya, nakita nyo, talagang nahahalata na sila yung mga miyembro ng, Nancy Papa Alpa. Bakit? Interesado sila saan daw ginastos. Diba? Sa anong operation. Diba? Loko-loko bang AFP, sasabihin ba sa inyo, inoperate kayo, sa inyo ginastos, tapos sasabihin namin sa inyo, ano kayo, hilo? Diba? Hindi gagawin yon. Ano pang sinasabi? Diba sinasabi ninyo na tayo mga DDS, of course, sasabihin natin na meron nang unmodified opinion ang COA doon sa confidential fund. Ang sagot naman nitong mga pingkiyawa at mga tangalista, wala naman daw nagsasabi doon sa unmodified opinion na hindi irregular yung paggastos ni Sara at walang korupsyon. Ito ang sagot doon. Wala din namang nakalagay dun sa unmodified opinion na may kinurap si Sara at irregular yung kanyang paggastos. Di same lang, di ba? Hahanapin mo yung bagay na wala naman dun. Di ba? Kumbaga, daan na lang natin sa logic. Di ba? Di ba? Wala namang nakalagay dun. O kung hinahanap nyo na, wala namang nakalagay dyan na hindi kinurap ni Sara, wala din namang nakalagay na kinurap ni Sara yun at ibinulsa niya. Edi, quits. Tapos, diba, saka, kung merong magre-recommend ng investigation kay Sara Duterte about confidential fund, di yung nakakaalam mismo at nag-imbestiga dyan mismo. Sino? Ang COA. Ang tanong, meron ba na recommendation ang COA na imbestigahan or ipasauli man lang sa kanya yung pera? Wala. Kasi kapag may irregularity, ang sasabihin ng COA, mag-refund ka. Pero, wala, may ganun bang sinabi ang COA? Wala. And therefore, malinis. Di ba? Kaya nga sabi nga natin, ito ay pamumulitika lang dahil takot na takot sila pag si Sara Duterte ang naging presidente. Diba? O ngayon, balik tayo sa usapan ng pagiging presidente at pagiging pangulo ng Pilipinas. Ang tanong, lumabas na ba ng compound si BBM? Yun ang tanong. Hinihintay natin kahapon, hindi lumabas. And therefore,
simulan na natin yung panibagong sigaw natin. Kung hindi lumabas, kasi hindi ako nakapag-update ngayon ng mga activity ng mga politiko ngayon, ba? Hindi tayo nakapanood ng balita, hindi tayo wala